What up mga solid subscribers? So ngayon guys, ang papanoorin muna natin itong interview po ng nag-iisang hari ng tugma, no? Hari ng tugma, Marlon Looney pero Ramos, no? So disclaimer lang guys, hindi po ako rapper, Ako po ay fan lang po talaga ng rap music, ng hip-hop music po talaga, no? And I'm a very big fan of Looney, no? So si Looney isa po yan sa top 3 rappers po talaga all time na nasa listahan ko, no. Number 1 syempre, for me, this is just my own opinion, no. Sir Glock 9. Ito, base po ito sa aking experience, no. And then pangalawa, Looney, for me, pangalawa. Pangatlo is Francis M, no. So may mga nagsasabi diyan na ay hindi dapat number 1 si Francis M, no. So syempre sa kanila like si Looney, para sa kanila number 1 si Francis M. Pero kasi ang naabutan ko na po talaga nung ako ay si Glock 9 na po talaga and si Looney, no. And syempre in respect kay Francis M, kaya ako siya nilagay sa top 3 ko dahil po siya talaga ay nag-influence sa dalawang rapper na aking nasa top 2, no. So syempre in respect kay Francis M, no. Pero for me, just my own opinion. Pero pwede mong laruin yun eh. Pero for me, top 3 all time yan. Looney, Glock 9, Looney, and then Francis M. Okay, let's go. As a recording artist before ako maging kilala sa battle rapper. Pero dun ako kasi parang nakilala ng buong bansa sa battle rap. Shoutout sa shirt ni Looney. Saan nakakabili niyan? Meron ba sa... Bibili ako niyan. Saan nakakabili niyan? Check ko na lang sa... Meron ba Shopee or Lazada? Bibili ako niyan, promise. Bibili ako. Ang ganda! Yeah. Pero ako talaga I put parang song making first. So yung battle rap para sa akin is a way for me to promote my song. Alam ko yun guys, talaga nagsimula si Looney talaga as a... How's it going, Wishers? It's your boy DJ Adam, and welcome to another edition of the Roadshow interview. On today's episode, we are to be joined by the Hari ng Tugma himself. Yes, Pari ng Looney Tugma or will Hari be ng Tugma. speaking to me about his nominated track entitled Tugmang Preso under the category Boto yan guys. exclusive. Yan ang super duper mega ultra deserved na manalo dyan guys. Kung gusto niya lang ng totoong hip hop, for me, rap music or hip hop music guys, yung Tugmang Preso talaga yung pinaka-deserving dun guys. Kaya please vote for that. Top performance of the year. Join me and enjoy the ride. And without further ado, yes, we are in the presence of greatness, dripping swag sauce inside the Wish Bus. Looney! Ang hari ng tugma, Looney. So Loons, welcome back on board. Thank you for having me again. Yes, sir. Our sincere pleasure. Una-una, congratulations. Yung iyong Wish Bus performance ng Tugmang Preso has been nominated as Wishclusive Hip Hop Performance of the Year Boto for the yan, Wish guys. Music Boto, Awards. please, Palakpakan pakiboto. naman natin, Thank you. Yes, nagulat nga ako na nominated ako eh. So, masaya, nakakagana gumawa pa ng mga marami pang kanta. Yes, sir. Let's zero into that very song, Tugmang Preso. This is your own personal account. Nung sinusulat mo ba to, na-imagine mo na magkakaroon ng commercial success? Hindi eh. Actually, itong song na to, marami nagsasabi sa akin na bakit hindi ko ginawang first single ng album to. Na para sa kanila kasi ito yung pinaka-striking daw sa album na nakanta. Kasi nga, yun nga, based on real life sa real, yung nangyari nung fateful night na yun na talagang grabe. Siguro yung pag-release nito is hindi ko inisip na para to sa views, para to sa papuri. Para sa akin para siyang therapy para sa akin eh. Kasi lahat ng nangyari na yun is sobrang traumatic nun. Hindi siya biro eh. Right. And para mailabas ko yun dito, napakalaking bagay nun. So nagulat ako na meron na siya nominated dahil para sa akin ang mailabas yun is award na yun eh para sa akin na or reward. Parang masaya ako na nasabi ko siya dahil kumbaga medyo unfortunate yung nangyari pero para sa akin tinitingnan ko pa rin na blessed ako dahil sobrang bihira yung mga tao na malalagay sa posisyon na yun, sa point of view na yun para maikwento yung injustice sa lipunan natin. Yes. So basically, you rose above adversity and ginamit mo yung sining para maging outlet. Tama. Yes. Noong pangyayari na yan. Congratulations once again. Thank you. That's a big deal. Now, I got a question, sir. Would you rather be remembered
when it's all said and done, as a hit maker or a battle rapper? Magandang tanong yan. That's a very Maganda. good Uh-huh. question. Kasi I am equally drawn to both. Na pareho kong gusto yan. I started, syempre, as a recording artist before ako Snake maging Vegas. kilala sa battle rapper. Pero dun ako kasi parang nakilala ng buong bansa sa battle rap. Yeah. Pero ako talaga is I put parang song making Right. first. So yung battle rap para sa akin is a way for me to promote my songs. Right. And Diyan talaga nagsimula si Looney sa talagang as a recording artist, no. So naalala ko may kinuwento siya sa isang interview. Pasaglitan to, sabihin ko lang sa mga nanonood, no. May kinuwento siya na mas pinapakinggan niya before yung mga foreign artist, no. And then pagkakatanda ko parang si Ron Henley yata nag-introduce sa kanya ng mga Tagalog music, and then nagsimula na doon maging niya yung mga local artists na mga rappers talaga, mga battle rappers, rap artists po talaga na mga Pinoy po talaga, no. Napakarami niya, doon niya na-realize, okay din pala bumitaw tong mga to. Parang may ganun siyang interview. kasi merong ibang battle rapper na that yun yung career talaga nila. They really battle rap every month, every Parang sa akin, more of passion ko siya. I'm a fan of the scene as well. Hindi lang ako So, nanonood pa rin ako hanggang ngayon. Like, all battles pinapanood ko. And sobrang gagaling ng mga new blood ngayon. And nakakatuwa. Yes, sir. So basically, sinasabi mo nga, di ba, alagad ka ng lyricismo eh. Yes. So parang you would rather be remembered as a hit maker through promoting, yun nga, yung lyricism and yung Lyricism, scene. yeah. Exactly. Not really parang hit maker, pero siguro someone who makes songs na merong substance talaga na Tama. that can stand the test of time and Nagre-resonate sa tao. yeah, nagre-resonate, nagta-transcend ng age, ng dialect, ng Exactly. At dyan naman ako sobrang fan ni Looney. Kasi hindi ko sa inaano yung generation ng music ngayon, ng mga rappers ngayon, mga hip-hop artists, no. Pero si Looney kasi guys, pag gumawa siya ng kanta, hindi. Pero guys, promise, sobrang sinasoundtrip ko. Kasi lahat may sense, hindi lang siya tungkol sa kwentong pag-ibig, mga ganun guys. No? Hindi lang siya naman tungkol sa pang ganun. Talagang si Looney pag gumawa ng kanta, motivational songs para sa mga haters. Yung totoong reality po talaga, no. And then gumagawa na si Looney regarding po sa mga, pag ginagatasan kayo ng mga kung sino man or mga managers nyo or what, or pwede rin niya yung balewala syempre kung yung niya rin, mga pinagdaanan niya, and then tutong mampreso, and then mga katatao lang, di ba? And then yung naging controversy dati, basta yung Saudi, nalimutan. Anong kanta ni Looney yun? Basta, may kanta si Looney gano'n. Ang daming kanta ni Looney po talaga na sobrang nag-hit po talaga. Di ba, sinoundtrip pa nga ni Carlos Yulo, sinabi pa niya, no? Yung Abante ni Looney, no? Ang ganda. Sobrang ganda ng mga kanta ni Looney, no? Ang sarap soundtripin po talaga, guys, no? genre. Sabi nga nila, sir, di ba, mas masarap... Yung meron na, guys, disclaimer lang, yung meron na, sobrang sinoundtrip ko yun, as in lahat, bawat kanta. Ang ganda, ng sobra. large crowd na sumasabay sa kanta kaysa makahawak ng mismong mga plake, di ba? Yeah. So, yun yung parang reward sa isang musikero, sa isang songwriter. And now, speaking of hit making, di ba, i-relate natin to sa Star Wars. Yung mga Pasensya na guys, last na to, promise, I promise you. So, meron na pinaka-favorite nyo ron. Ako guys, syempre, kasama na rin yung Tugmang Preso, no? Pero for me, pangalawang nasa top 3 ko sa meron na, yung pangalawa is yung Senior, sa kanila ni Apo. Kasi doon, binigyan niya ng respeto yung mga nauna. And then, binigyan niya ng respeto po talaga iba't ibang mga rap artist, no? And then, yung pangatlo is yung... Kahit saan bang yan. Gusto ko yun guys. Sobrang ganda po talaga, no? Yung Pamanggulo. Ganda. Sobra. Jedi Knights, may Master tsaka Young Padawan. Sino ang Young Padawan mo? Yung kumbaga, napipisil mo na, next in line, this is my guy. Marami. Kumbaga, kung meron akong young padawan, yung young padawan ko, meron din siya. Kumbaga, ganun na karami yung mga talented rappers. Hindi lang rappers nagiging hybrid na nga nagiging singers. Kumbaga, may melody na involved. Dati kasi, rap lang talaga, Just pure the flow, rap. yeah. So ngayon nakikita mo yung ibang rappers talagang yung arsenal nila
pang 2020 pataas na talaga eh. Well, again, on top of mind though, I just want to squeeze out, sino yung sina-sound trip mo yun? Marami eh. Si Gerald M. Gerald Oh, Gerald M. Yes, sir. Paborito ko yung mga kanta Siyempre, niya. kasama yan sa meron na. Marami siyang mga kanta na Sa alam mo yung likod gitara stressful, parang nakaka-relax yung songs niya. Parang slow jam pero rap. May rap Right. pa rin. So yun, si Gerald M, si Flo G, si Have Abby. Yes, Flo And G. now we are to retrospect. Since nagsimula ka, I'm a fan of yours, sir. Republika ng Pilipinas sa Itbulaga. Di ba? Nag-compete ka doon. And lo and behold, fast forward, you were connected to the late, great master rapper. Now, talking about outside the bounds of the technical side ng music, ano yung naiwan niyang lesson sa'yo na hanggang ngayon dala-dala mo pa rin? Ni Sir Kiko Magalona. Naiwan niyang lesson sa akin is, lagi niya sinasabi na kahit gaano karami yung tao, is, ano man yan, 30,000 or 3 tao, Dapat all in you pa rin. have to give 100%. Hi Wishers, this is Looney and I'm nominated for the 10th Wish Music Awards. You can vote for me until January 10 via the Wish Music Awards website or the Wish app. Maraming salamat sa Wish Bus palagi. God bless you. Papahirapan ang sarili ko habang sinusugal ang karerang matagal kong pinagsikapan. Bakit ko isasama ang kapatid kong may Karamdaman at cameraman para mag-vlog ng kaganapan. Walang saysay na mga paratang tawang haka-haka lamang para pangalan ko ay yurakan. Alam ko, Now, meron for ako mga more paanan of the na tapakan Roadshow pero interview- di ko yung sinasadya. Ako ay tao lamang. Few episodes, Tinuloy-tuloy na. head on over to our socials at Wish 1075 across all the platforms, and that's exactly where you could actually expect the next ones. All right, it's WMAC. Shoutout sa hari ng Tugma, Looney. Please, guys, please, pakiboto po na si Looney. Super duper mega ultra deserve po ni Looney, no? Wala akong, hindi ako like chinat ng management ni Looney, hindi ako chinat ng kung ano man, walang connection. Pero guys, I'm just a solid fan lang po talaga ni Looney. Naniniwala ko sa talentong meron po talaga si Looney, no? Sobrang deserve niya, guys, yung spotlight po talaga na, alam mo yun, ngayon guys, sakto lang kasi yung spotlight talaga ni Looney pagdating sa music scene, no? Pero sana makarating siya dun sa, alam mo yung level talaga nakakaiba po talaga. Kasi sobrang deserve niya. Siya po yung pag gumawa ng kanta, may substance, may ibig sabihin talaga as in, tapos talagang double meaning, may double meaning pa siyang ginagawa minsan, and then talagang may laman po talaga, may kwenta. Yun, yung pinaka-term, may kwenta. Hindi sabi ko walang kwenta yung ginagawa ng iba, no? Pero kasi syempre, nakasawa namang makinig ka palagi na regarding sa heartbreak, regarding sa mga kanta na nagbabato ka ng pera, mga ganyan. Okay, yung mga payabang na kanta or regarding sa kanta na may Lamborghini ka, mga ganyan. Di ba? Nakakasawa naman yung ganyan, guys. Maganda yung sana ma-discover naman ng mga tao yung ganong klase. Although na marami na, guys, marami. Pero sana mas marami pa, no? So, pakiboto natin yan, guys, no? Yung kanta ni Looney na Tugmang Preso, no? Sa Wish Music Awards, guys, no? Please. Hanggang January ang botohan, please. Vote, no? So, yun lang, guys. Maraming salamat. So, this is Point of View signing out. Peace. Let's cheer.